Good morning! Ay naku, ang aga talaga ng umaga dito sa probinsya. Nakagisingan ko na nga na nanggaling na nga sa bukid si daddy at may mga nakuha na naman siya mga isda. Nagising na nga ako na wala na yung mag-aama ko. Yung dalawang mga anak ko ay naglalaro na nakikipagpatentero na dun sa labas. Tapos yung asawa ko naman, busy nang naglilinis ng tricycle. Tsaka yung motor nga ni Ading na nabaha. Medyo nalubog nga ng tubig yung motor ng kapatid ko kaya nga medyo kailangang ayusin ngayon. Pero okay naman na, mga ilang linggo nang na dire-diretso malinisan yun, pwede na ulit. Yung tricycle naman, dahil nga tuloy-tuloy din yung pag-ulan at talaga namang ginagamit pa rin kahit napasok si Sofia tapos ginagamit pa malengke. Medyo hinilawang kaya nga pininturahan din ni Mister para hindi na masira. Bising-busy na nga silang lahat kaya nga ako naman ay nangalkal naman na makakain sa kitchen. Pagpasok ko naman sa kitchen ay nandun na nga din si Ami. Pinainit nga niya yung mga tira naming ulam na isda kagabi. Prinito niya ulit tapos yung naiwan niya na papaya at rabong na ulam din namin na may saluyot kagabi. Medyo marami ding naiwan kaya nga pinainit na lang niya. Tapos nagsangag na din kami ng kanin. Wala talaga mapapanis at masasayang dito sa probinsya kasi naman kapag kakainin mo tapos kakainin mo sabay-sabay kayo na kinabukasan, mauubos talaga yan. Si dati nga galing sa bukid, ngayon yung mga buhay pang isda na nadating niya doon sa may fishnet ay iniihaw niya, nililinis niya ng direkta. Kapag nga buhay pa kasi yung mga isda ay pwede pang ihaw at sabawan. Kapag hindi na buhay na dumating, na nakuha din sa fishnet, piniprito na lang talaga nila mama. Ang nakakatawa pa nito, dapat nga ngayon ay sasamahan nga ako ni Ami magpabunot ng ngipin kasi nga ilang beses na nga ako nagpapaschedule dito sa Baguio pero nauunahan talaga ako ng kaba. Pero diba kapag nagpabunot nga ako ngayon, hindi ako makakaulam ng isda, hindi ako makakaulam ng bugong. Di ano na lang yung saysay ng pag-uwi ko. Hindi ko may enjoy kumain. Ang ending, hindi ako nagpabunot. Siyempre, mayroon ngayon dito sa bahay si Mister, kaya hindi talaga kami mawawalan ng soft drinks. Hindi ko nga alam parang tubig na nga talaga niya ang soda. After ko ang kumain parang nag-crave naman ako ng dessert, kaya pumunta kami sa likod. Ngayon, dito sa may dragon fruits ni Daddy, meron ngang dalawa na pwede na daw pitasin, kaya pinuntahan namin ni Ate Sofia. Grabe kapag nakikita ko itong malawak na taniman ngayon ni Daddy ng dragon fruit, parang nakaka-amaze lang. Kasi alam niyo ba itong mga dragon fruit na to, kumuha lang ako ng isang tangkay noon sa Jadi kila Attorney K, tapos inuwi ko, nilagay ko lang doon sa puno ng kamyas. Nung medyo dumami na yung sanga-sanga niya, nilipat ni Daddy dito sa taniman. Ngayon namumunga na. Ang maganda pa ito, sobrang tamis niya kasi nga hinog sa puno. Tapos hindi nga sprayan ni Daddy tong dragon fruit. Hinahayaan lang niyang ganyan. Ang importante lang nalilinisan niya yung mga damo-damo, natatanggalan niya yung lupa ng mga dumi. Kaya kapag ganitong season na pamumuha na ng dragon fruit, ang saya-saya talaga namin kasi nga hindi na namin kailangan bumili sa bayan kasi nga sobrang mahal kaya nito. Yung isang buong kasing ganito kayang-kayang ubusin ni Ate Sofia, paborito niya kasi to. Dito nga sa Baguio, pag namimili ako ng ganitong prutas, nasa 100 pesos ata yung isang piraso lang. Mamaya namang merienda, susunod nga naming isuka itong mga soha. Maraming na ding bunga at hinog na yung iba.